Mhm. Good morning. Hmm. What a wonderful morning. Good morning. Um, Parang medyo nagkakalaglagan na yata sila. Good morning po. Magandang umaga. Good morning, boss. Tuloy pa rin po ba yung... Oo, tuloy yan. Tuloy yan. 40 million, maliit yan. Dagdagan pa natin. Nakaramdam yata. Mhm. Alright. Oh, tuloy yan. 40 million lang. Maliit, dagdagan natin. Balita ko, may ilalabas daw sila. Hinahamon ko sila, ilabas nila. Sana ba ilabas ka nila? Oo. Ano sabi? Ilalabas daw yung kay Corina. Kay Corina, ilalabas daw. Sige nga. Pakalat nyo nga. Sige nga. Hinahamon ko kayo. Dali. Hinahamon ko kayo. Palabas nyo. Yung ano. Oh, sige na. Umpisahan nyo. Gustong-gusto ko yan. Oo. Peanut. Weh, sige nga, palabasin nyo nga yung video, dali. Pakalatin nyo nga. Oh. May banta si Bonjing eh. Sabi ni Bonjing, paalam mo to kay Norman Gusgusin. Sabi niya, na the chief the staff of Maro has contact me. He is not happy on what you said. Pakalatin nyo nga. Hinahamon kita, Bonjing, pakalatin mo. Kininam.
Alam mo, never ako nagsalita ng walang resibo. Pagka yung mga ganyang bagay, 1,000,000 peanut. Oo, nagbibigay nga akong 50,000,000 instant dati, eh, 1,000,000 pa, bobo. Ang bobo mo, tumaya nga ako isang taya sa baccarat 8,000,000 eh, eh, isang taya, eh, pagpinta ko buta. Natawa lang ako, tapos mai-stress ako diyan sa 1,000,000 mo, bobo, inutil ka. Hindi mo nga talaga ako kilala, unggoy. Tangina 'tong bonjing na makagago na 'to, ang aga-aga pinatatawa ako. Sige nga, hinahamon kita, bibigyan pa kita ng ano, bibigyan pa kita ng, sandali, para makita mo yung resibo, unggoy. Bonjing na 'to, lahat na lang ini-issue. Makukulong na kayo ni Mighty Manong, ni Yulen. Oo, mawawarat na kayo. Akala mo ba nakaligtas kayo porket abroad kayo? Hindi. Mawawaran yang pud-genius mo, si Yulen Budol-Budol at yang 12 niyang account. Ano ka ba? Oh, mga gago. Dali na mga gago. Palabasin mo na, dali. Hinahamon kita. Puntahan mo na. Pag nagawa mo, may bonus ka pa. Dali.
Hmm. Di ba? Aga ko naligo. Dali. Yung grupo mo, Yulen, lahat yan mawawaran. Unang-una ka na, budol na Marcos. Oo. Mm. Huwag ka na mag-pretend mag-ano. Maraming Marcos. May Marcos sa Mindanao, may Marcos sa Bisaya, may Marcos sa ano. Nagkataon na naging Marcos lang siguro apelyido mo. Baka pinagaya mo nga lang yan, Yulen eh. Pero makukulong ka. Yan ay pangako, Yulen. Shout out, boss. Nagkawindang-windang na sila sa kabila. Yes, relax to the max. Sobrang windang na. Ngayon, meron ako narinig, ito, post ni Makaogag, tumawag daw sa kanya yung staff daw ni Mar Rojas. Hindi raw nagustuhan yung sinabi ko. Kailan ko ba yung statement yan? 6 years ago? Sige nga, inahamon kita, Bonjing. Dali. Paputokin mo. Dali, Bonjing. Bibigyan pa kitang premyo pag pinaputok mo yan. Oo. Bigyan kita premyo, paputukin mo na. Di ba? Gusto ko ikaw magpaputok, Bonjing. Wala ka na, Bonjing. Anyway, nawiwindang na. Gusto ko lang sabihin sa inyo, yung law firm naka-receive ng siyam na sunod-sunod na tawag, hello, tapos binababa. Hello, binababa. Una, boses lalaki, 3 beses. Sunod, walang boses na. Tapos, sunod, parang may nag-uusap. Tapos yon. So, kung ikaw man yan, Aling Susan, good job. Pero I will not bite your narrative. Hindi ko kailangan yan. Without Kid Pruco, wag mo nang iligtas, Aling Susan. Wag mo na iligtas, hindi mo maililigtas dito. Sabi, Boss FLM, shout out sa Decalibreng si Peter Scully. Grabe yung food genius. Nalaman namin na siya yung mastermind ng credit card scam. Bumiktima sa amin. Hypocrisy. Oh my God, food genius. Putang ina, oh my God, makagago. Ito na, ayan na, naglalabasan na. Sabi ni Angel na kangkong. Boss FLM, shout out sa Decalibreng si Peter Scully. Sabi niya, grabe, yang si Food Genius. Nalaman namin na siya yung mastermind ng credit card scam na bumiktima sa amin. Hypocrisy. Patay. Eto na, si Dennis Verghese. Picture natin. Ipakita natin. Ayan. Sabi ni Dennis Verghese, when a case is tossed for lack of jurisdiction, it's more than a simple error. It's gross negligence. They weren't just barking. They were barking up the wrong tree. That's the price of taking legal advice from fake lawyer. Hindi, Ma'am Denise, it is not just lack of jurisdiction. I'll show you. I'll show you. Okay. I'll show you here. Okay? Ang nakalagay po dito, ayan kung mababasa niyo, Ma'am Denise. Yes. Sabi niya, wherefore premise considered finding no prima facie evidence
with reasonable certainty of conviction and lack of jurisdiction. Sakit. Wala nang prima facie evidence, lack of jurisdiction. Tama po kayo. Ang masakit nito, hindi lang lack of jurisdiction, wala pang prima facie evidence. Tama po. When a case is tossed for lack of jurisdiction, it's more than a simple error. It is a gross negligence. Malaking kapabayaan. And they were not just barking. They were barking up the wrong tree. Tama po. That's the price for taking legal advice from fake lawyer. Pero ma'am, yesterday evening, around, kasi po yung aking abogado ay naka-receive ng mga parang from 6 to 8. Some of them are going to leave the office. Some of the lawyers stay until 9 ng gabi kasi may mga inaayos sila. They have received 9 calls on the landline. Yes. First, lalaki na sabi ang boses is mga around 20 to 30, ganon, yung boses. Kasi alam naman natin yung boses na matanda eh. Yes. So, 3 beses, they hang up. Hello, they hang up. And then yung sumunod na mga tawag, walang sounds. And then yung last, parang may nag-uusap na babae at lalaki. Then they hang up. Sabi ko nga, Susan, kung ikaw yan, good job. But I want your last manifestation and last statement. Oo. Wala ka na dyan sa bahay mo. Yan 3 bahay mo, wala ka na dyan. Pero, may deal with makagago, stand still. No. Pag pinahuli niya si Susan, i-atras ko lahat ng ikinasok ko sa kanya. But for now, the topic is what his involvement dito kay fugitive criminal na si Susan Maureen Yance or alias the savvy Filipino lawyer. Meron kasing info na yung kanilang kaya hindi mailaglag ni makagago kasi kumita sila according sa info doon sa kanilang 4 members only. And Kapsat, nagkabasher na din ako sa isang post lang, sabi ni Mark Martinez. Yes, sir. Ganyan talaga. Ganyan talaga. So, eto na. Ipakita natin yung sinasabi ni Ma'am Denise Bargis. Yan. Magtanda na kayo. When a case is tossed for lack of jurisdiction, it is more than a simple error. Ang sabi, kung yung kaso raw ay binasura dahil sa kakulangan o wala sa jurisdiction, hindi lang to simpleng pagkakamali. It is gross negligence. Ang sabi, ito'y napakalaking kapabayaan. They weren't just barking. Hindi lang sila kumakahol. They were barking up the wrong tree. Pero kahol sila ng kahol sa maling puno. That is the price of taking legal advice from fake lawyer. Yan ang napala mo sa pagdinig o sa pakikinig at pagtanggap ng mga legal na advice galing sa peking abogado. Pero hindi Ma'am Denise, ang sabi nila, that is the best lawyer that they have. Sabi, Boss FLM, sabi ni MG, may warrant ka na daw sa Biringan. Wala namang nagkatotoo sa sinabi ng litik na yan. Damuho yan, hindi nyo ba napansin? Pagbasdan nyo yung
Pagmasdan niyo yung ano, sabi niya, "Boss, OTW na po yung NBI." Kanino? Kay makagago? Sabi ni TMC Lane, nagkatotoo yung domino effect. Well done and congratulations on the win. Yes, of course. Of course. Of course. So, hindi niyo ba napapansin na wala naman talagang katotohanan sa pinagsasasabi ni Makagago? Oh, ang dami niyang sinabi sa inyo, wala nagkatotoo. Ang dami niyang in-interview, puro napahiya siya. Pero Aling Susan, kung ikaw ba niyo tumatawag, ituloy mo na. Makipag-usap ka na. So, my lawyer can provide you a pro bono without quid pro quo. Yes. But pag si MJ ang unang MG o si Makagago, si uhuging vlogger ang nakapagpahuli sa'yo, wala tayong usapan, Aling Susan. Mauobliga akong tuparin yung aking pangako na iaatras ko yung kaso sa kanya. Pero pag ikaw nga ay naunang tumawag sa abogado ko at nakipag-usap ka na, ituloy mo na, mag-hello ka na kasi. Ha? Ituloy mo na. Okay? Meron akong palabra de honor, Aling Susan. May palabra de honor ako. Wala, hindi na matutuloy ang pakikipag-deal ko kay Makagago. Pag tumawag ka na at nakipag-usap. Aling Susan, alam mo yan. Ang sikip na, di ba? Ang sikip na ng mundo mo, Aling Susan. Alam mo yan. At the only way, maghanap ka ng kakampi. At ang ibibigay ko sa iyong kakampi, they are a best firm. Sinasabi mo marami kang pera, di ba? Sabi mo, nagbenta ka ng bahay, 27 million. Well, sa'yo yan. Sa'yo na yan. Kung gusto mo, para wala kang utang na loob sa akin, ikaw na magbayad ng acceptance fee mo. But I'll give you the best firm. You can check it out. You knew it. The Zamora and Fovlador firm. Yes. They are the best. As far as I know. Why? They make me free. Of course, with the grace of God, they made me a free man. Yes. So, mas mabigat yung kinaharap ko, Aling Susan. And yet, look at me. Apulakay, congrats for one victory. Sunod-sunod na yan. Sa tama tayo palagi. Malamang po. Malamang po. At nga pala, wala na akong hinihingi. Doon sa mga estudyanteng nanonood sa akin, yung eksakto magpapakita sa akin ng alas 11 rito, may baon. Okay? Sabi ni White Hacker, boss ingat, nasa paligid lang sila. Malapit lang dyan. Nakikita ko driver mo lang. Nakikita nila. Wala pa ho yung driver ko. Yung driver ko, diyan ka nagkakamali. Yung driver ko, may kasamang dalawa. Nakapalibot lang. Kagabi, yung inutusan yung delivery rider na nagpicture, ako'y tulog na. Kung inabutan yon nung isang bata ko, dito pa naman sa Peña Blanca nyo ginawa yan. Baka may kalagyan. Huwag kayong ganon. Ikaw budol-budol na yung Limpud FG at saka MG Group. Ikaw makagago. Huwag niyong gagawin yan. Pag may nadisgrasya sa mga inuutosan nyo, sagot niyo ba buhay niya? Kayo, walang hiya kayo eh. So, MG, may rekomenda ako na magaling na law firm. Magaling sila at totoong mga lawyer. They can have my blessing so you can go and contact them. Ayan, tama. Yes. Sabi ni Man Josephine Magbanwa, makagago. May rekomenda ako na magaling na law firm. Magaling sila at totoong mga lawyers. They have my blessing. So, you can go and contact them. Yan. Pero ganito yan. Ganito yung deal natin. Makagago, kapag naipahuli mo si Aling Susan, magiging malaya ka na rin. Magkakaroon ng katahimikan ng buong pamilya mo. Kasi titigilan na kita. Wala nang tatawag sa yung uhuging vlogger. Makakapag-vlog ka na ng maayos. Wala nang tatawag sa yung bonjing. Makakapag-vlog ka na ng maayos. Tandaan mo makagago, hindi ka mananalo sa akin.
Wala ka pa sa kalingkingan ko, makagago. Bakit? Isa ka lang kasing uhuging vlogger na sumikat sa pangdidis mo, sa pagmumura mo kay Lord, sa pagmumura mo kay Lord, sa pambabastos mo kay Maxine Magalona, sa pambabalahura mo sa pamilya ni Magalona at ni Francis Magalona. Doon ka na sumikat eh. Oo. Pero wala ka pa sa kalingkingan ko. Kahit sino pag-i-interviewin mo dyan, ako never ako nagbitaw ng salita nang wala akong hinahawakan dokumento. At karamihan sa dokumentong hawak-hawak ko, pirmado nila at minsan yung iba, karamihan galing sa korte. Bobo. Puro ka mahuhuyo. Huyuin mo mukha mo. Under Philippine law, MG can go to jail for connivance with the criminal charge with the fake lawyer, Susan Yance. Connivance agreement or consent to a crime. Yes, sir. Solerong Bombay. Tama po yan. Siyempre po, marami lang ako inaayos. Sabi ko nga, alam nyo naman tong inyong abang lingkod. Slow but steady. John Martinez, shout out. Oh. Sabi ni Solerong Bombay, ayan, basahin nyo. Under Philippine law, makagago can go to jail for connivance with the criminal. Charged with the fake lawyer Susan Yance. Connivance, agreement, or consent to a crime. Pwede po. Actually, natanong ko na po yan sa aking abogado. At sinasabi nga nila, kapag nahuli si Susan, the moment na sinabi niya ang pangalan ni Makagago, ay dadamputin na si Makagago ng walang pag-aalinlangan. The moment na isinabit, parang ang mangyayari, halimbawa, nahuli ngayon si Susan, fresh na fresh, sinabi ni Susan, kasama ko ho si Makagago, wala nang need for trial. A hot pursue ang tawag doon. Huhulihin siya. Total, alam naman kung nasan siya. O pagkahuli sa kanya, doon pa lang siya itatrial. Doon pa lang siya kung makakabail siya o whatsoever. Yun ang sinasabi. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero yun, totoo yun. Sabi ni Riker, congrats boss at dahil dyan boss, pag pumunta ka sa Angeles, message mo lang ako. Boss Jerome Lee Rabonsa, pabayo na tayo, kasabay na kita. Sabi ni Mr. Masarap, ingat ka, may nakamata sa'yo. Babrilinarin. Babrilinarilin ka. Hindi ko maintindihan yung pinagsasabi mo. Mr. Masarap, in my world, nobody can do that. And this is my world. Siya nga pala, marami nagpapa-shoutout dito eh. Okay. Sandali Shoutout kay Roman Carreño. Okay. Shout out kay Jerome Lee Rabonsa ng Angeles, Pampanga. Kaibigan ni Riker sa YouTube. Pa-shout out idol. O shout out Jerome Lee Rabonsa ng Angeles, Pampanga. Mabuhay ka. God bless you and good morning to you. Siyempre, si Manang Janice, si Pau, Danilo, ayan, shout out sa inyong lahat. At siyempre, si Ma'am Jaja Cap, Mami na Eli Maurin, maraming salamat po. Thank you very much. At siyempre, sandali. Okay, sandali sabi ni Juan de la Cruz,
If you're talking sense about something tapos magbabasa kayo ng comment ng troll na walang kwenta, wala tayong oras para sa mga bagay na mababaw, sir. Yes, sir. Aha. Sabi ni Pisot ko sa dit, daw hilingon mo pa. Pag-greet kay Walter White, famous candy maker sa Cagayan, bibigay daw siya sa iyo, boss, sa darating na humanitarian mo kung kailangan. Kung meron, salamat. Kung wala, mamamanage pa naman namin. Anyway, sabi nito. Okay, so, ito na yan. Sabi ko nga po, yung inyong abang lingkod, mabagal, but sabi ko nga, slow but steady. So, okay na po tayo. May alias warrant of arrest na. Mahirap po yun kasi unang-una ang hirap makipag-usap sa pulis. Kailangan yung pulis magpursige. So, meron tayo nakausap na pulis na nagpursige. Sila po yung nagpursige. Nakuha na ng alias warrant of arrest. Ngayon, ina-applyan yung 3 bahay niya sa Bel Air, sa Binyan, at saka sa Tagaytay ng search warrant. Now, since okay na po tayo ron, may mas mabilis. Aling Susan, if ikaw yung tumawag, ituloy mo na. Kausapin mo na yung abogado ko. Go and contact them. Talk to them. Then I will stop my dealings with Makagago. But, pag si Makagago ay napahuli ka, at itinuro ka, at nadampot ka, meron akong palabra de honor. Ia-atras ko yung kaso ni Makagago. That's it. So, dito may mga issue na alam mo na with ano ba ang karakter nitong si Makagago? Si Makagago ano yan hindi ko alam kung half Filipino o 1/4 lang. Pero may dugong Bengali yan. Weak Bengali. Feeling niya strong siya pero hoy Bonjing, tulang kita Diyan ka lang. Yun ang totoo, Bonjing. Meron ka nilabas, hihintayin ko yan. Na sinasabi mo with regards to Corina, ilabas mo. Gusto ko yan. Gustong gusto ko yan. Makagago. Para kainin ka na ng kahihiyan mo. Gustong gusto ko yan. Di ba? Oo. Sosoplakin ka ng kahihiyan mo pagka nangyari yun. Oo. Unggoy ka. Pambansang sumbongero, pambansang bonjing. Pustahan tayo, hindi siya makakalapit kay Corina. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Boss FLM, ika'y matutumba, ngunit babangon kang muli. Congrats sa tagumpay. Ibibigay alab ng puso, kailanmay hindi sumuko. Of course po. Dialect namin yan At syempre, sabi ko nga doon sa ating mga Myrmidon, maraming salamat sa inyo. Sabi ko nga, slow and steady tayo. Eto na, nagkakagulo na sila. May statement si Aling Susan, yung kanyang last statement, but I won't bite it. Dito, makahalata mo sa statement na to na kung saan pilit niyang inilalayo si Makagago. Pero ang totoo, si Makagago leader nila since October. Si Makagago ang nagkumbinsi sa kanilang lahat. October lang naman ito pumutok yung totoong issue na to. Itong talagang harong-pakan na, ito, October, November, December. Yung 3 buwan na yan, para akong dinuduro. I am consumed by my anger. Yes. But along the way, I ask God to give me wisdom to overcome this formidable challenge in my life. But, when I asked God for wisdom, He gave me a lot of problem to solve. Then I asked Him for strength. Until now, He sent me a lot of troubled people to help.
What I have realized, my prayer were answered. Yes. Because if God did not give me a lot of wisdom, I wasn't able to solve those formidable problems. And if God did not give me so much strength, I will not able to help those troubled people. So, good luck sa'yo, makabonjing. Now, Ali Susan, wala ka sa Iloilo. Yes, wala ka sa Iloilo. Actually, pwede ka na nilang damputin. Oo. Ang problema kasi, wala lang dito yung mga complainant mo. Na magpupursige. Pero ako magpupursige. Okay? Pwede ka na nilang damputin anytime. Nandiyan ka sa NCR, nasa National Capital Region ka, malapit sa Ilog Pasig. Okay? Wala ka sa Iloilo. Ayan, tinatapat na kita. Wala ka sa Iloilo, nandiyan ka sa may Ilog Pasig. Yes. So, Aling Susan, unahan mo na si Makagago. Talk to my lawyer. I know you did contact them, but you're afraid of talking to them. Don't worry, they are firm. They are not just a lawyer. They are firm. Sabi, shout out sa 41K subscriber. Woo! Slow but steady. Outnumbered? Maybe. Outmatched? No. Ngayon, Makagago, eto, pakinggan mo to, Makagago. Wala kang magagawa sa akin. Balibalik ta rin mo man ang mundo. Eto ka lang. Kakapranggot. Ang kaya mo na lang gawin, pagtangkaan ng buhay ko. Takutin ng mga pamilya ko. Takutin ng mga anak ko. Bastusin silang lahat. Iyon ang kaya mong gawin. Pero sa tunay na laban, lalaki sa lalaki, kahit saan tayo maglaban, eto ka lang. Ito. Sino ka ba? Isa ka lang uhuging vlogger. Hindi pa sigurado kung may dugo kang Pilipino. Di ba? Hindi pa sigurado kung may dugo kang Pilipino. Di ba? O, eto sinasabi ko sa'yo, Makagago. Kapag inunahan ka ni Aling Susan, wala tayong deal. Pag inunahan ka ni Aling Susan, ibabaon kita. Tatad pa rin kita ng kaso. Di ba? Yan ang totoo niya. Ngayon, meron kang pinarating sa akin na post mo about Corina Sanchez. Sige nga. Hihintayin ko. Sabi ni The Chubby Filipino Lawyer. Picturean ko lang. Basahin natin. Mr. FLM, all this maneuvering are designed to deflect your attack away from MJ. The ringleader stay focused. By the way, congrats on your victory. Thank you, ma'am. Ma'am Chubby. Hindi po. Tama po kayo. At saka kung makikita nyo, may statement si Aling Susan. Last statement daw niya at siya ay nasa Iloilo. No. Aling Susan, nandiyan ka sa National Capital Region, especially malapit sa Ilog Pasig. Go and contact my lawyer without Kid Pruco. Yes. Kung ito ilalaglag mo si MJ, okay. Pero ang purpose niyan, mayroon akong palabra de honor. At ikaw naman, Makagago. Matatahimik na buhay mo. Titigilan na kita. Kung ikaw mismo magpapahuli kay Aling Susan.
Hindi kayo magkalaglagan dalawa. Hindi mo siya mailaglag, pinipilit linisin Susan yung pangalan mo na ikaw ang leader ng MGFG group, hindi yun mangyayari. Bakit? Kompleto na kami ng ebidensya. Nilaglag ka niya noon, nilaglag mo siya, and then ngayon, pinipilit yung bueng kasi magkakabistuhan nga na baka magsalita si Aling Susan, pag nahuli siya, o naipahuli ko siya, magsalita na talaga namang naghati kayo doon sa mga kinikita nyo. Ayan, nilagay niya na sa statement yan. Uh, ikaw ang leader, makagago. Sa kaliwang kamay mo itong mga basher, 12 counts, 12 account sa pangunguna ni Yulen Budol-Budol. Sa kanang kamay mo si Susan. Yan. Di ba? Hindi nyo ba nakikita yung trend? Pag nag-post ka, ipopost nila lahat. Aatake si Sabi. Yun ang trend. Pag nag-post si FG, ipopost mo, aatake si Sabi. Pag nag-post si Sabi, aatake si FG. Ganyan kayo eh. Yan yung trend. Pero along the way, anong sabi nyo? Kahit anong mangyari, wag nating ilaglag si Makagago. Ay, malapit na. Meron na nga, lumulutang na eh. Paano mo iilagan yan, Makagago? Yulen Budol-Budol and his 12 accounts. Budol-Budol talaga yan. 2016, nang lumapit sa akin si Eleanor Yaton. Yung binudol niya. May-ari yun ng restaurant, yun ang investor. Bandang huli, pagbalik, nakamatayan na nung asawa ni ni Mrs. Yaton, Eleanor Yaton, yung kabudulan niyang budol-budol na yan. Lumapit sa akin yan 2016. Nagpakilala, Insan daw sa Marbella. Insan, baka naman pwede mo akong ilapit kay Imelda. Sabi niya, magpapapicture lang ako. Hindi ko binigyan ng passes. Paputa, naging basher Kupal. Ngayon, nagkakalaglagan sila. Nilalaglag na ni Aling Susan Siulen. Pero hindi ako nakapokus dyan. Dalawa lang ang focus ko. Kasi ito, si Makagago, at si Aling Susan, isa sa kanila, ang maipahuyo ko, tangay lahat yan. Tangay lahat yan. Kaya hindi ako maliligaw. Slow but steady. Paano slow? Yung kaso namin ni Makagago umuusad. Okay? Mabigat ho yun. Kasi hindi ho cyber libel yung kinasok ko ron. Tandaan nyo, 3 beses ako nagpalipat-lipat ng bahay dahil sa pangaharas nila. Ano yun? Madaling araw, binibidyohan yung bahay ko. Pagka-video, papadala ng kabaong, bulaklak ng patay. Lipat ako. Same subdivision, BF. Lipat ako sa inner circle. Ganun na naman yung ginawa nila. Nakita yun ng mga prosecutor. Pati paglipat ko sa bayanihan, nakita yun, binibidyohan nila. So yun, mabigat with prima facie evidence. Yung paglalagay nila ng sniper scope, hindi nila alam mga non-bailable yun. Nagsama-sama pa. Di ba? Okay. The chubby Filipino lawyer, nawala po yung message nyo, ma'am? Yes. Sabi ni Ben Tumbling, boss, ipakulong mo yung bonjing na yan at FG Group para madala sila at matakot na rin ang mga ibang vlogger na sumisira sa'yo sa SOCMED pag may naipakulong ka. Meron. Idol, shout out kay Det from Dre Rosa. Hindi ko nabasa yung comment ni The Chubby Filipino lawyer. Ni Dennis, The Chubby ba o Dennis Bargis? Sorry. So yun yung ano, may nilabas ngayon sabi ni Bond, boss, bakit si MG since birth may eye bag? Sagwa. Bonjing Anong gagawin natin? Di ba?
So, ang magagawa na lang yan, magpadala ng mga troll dito para baguhin. Now, yung pong resolution na nakuha natin kahapon, eh kung saan talaga namang nadurog sila, durog na durog. Abay, wala nang prima facie evidence, lack of jurisdiction pa. Dalawa, paano kayo lulusot? Wala nang prima facie evidence, lack of jurisdiction pa. But, the topic is, Aling Susan, kung ikaw man yung tumawag, talk to them. Sabi, parang iiyak si Bonjing sa live niya kagabi. Hindi makapaniwala na dismiss ang kinaso. Hindi. Masakit yun. No prima facie evidence na. Lack of jurisdiction pa. Sakit, no? Para kasi sinampal ng kaliwat kanan. Parang ganun. Wala ka nang prima facie evidence, lack of jurisdiction pa. Ano i-appeal mo? Di ba? Pupunta tayo, may lakad tayo. Morning eh. Gawa mo ako ng isang kape. Yan. Sorry ha. I to keep you waiting. Ito yung susi. Okay. Wala akong panahong makipag-usap dito sa mga ano na to. So, MR daw. Hahaha. Ano yun? Go! Eto pa, matindi dito. Lalalalabong. Boss, di kakaya ni MG. Ang MGM Grand Arena. Kaya, ba? Tignan mo to ba to? Ginamit na naman yung picture ni Pacman. Lalalalabong. Andyan yung ano, mamaya mga 11, darating yung asawa ni Jen. Biyahe tayo. Idol, pinapainan kanila ng malalaking pangalan. Umaasa na may masasabi kang masama para magalit sa'yo. Hanap kakampi lang si makasulsul. Oh, totoo, totoo. Totoo naman. Oh, pero may sinasabi nga ngayon about Corina daw eh. Sabi ko, pag ginawa mo yan, bibigyan pa kita ng premyo o mag-a-atras ako ng isang kaso sa ibang lugar. Aba, makagago, mawawarat ka. Magpadala ka na ng lawyer mo at mag-verify ka na sa Cagayan at saka sa Ilocos Norte. Tignan mo rin sa may gawing Abra. Baka mamaya nasa Luna Apayao pala yung kaso mo. At tandaan mo, may bahay kami sa Luna. Capitol lang Apayao yung Luna, di ba? Oh, Capitol. Sabi ni Mark Martinez, slow but surely. Of course. Shout out kay Donovan Bain. Sabi dito. Ito. Sabi ni Nobimir Tolentino, Boss FLM, si MG.
Tapang-tapangan lang yan. Walang kaya yan sa'yo. Walang sinabi yun. Makaogag lang yan. Oo nga, totoo naman. 'Di ba? So, yun. 'Di ba? Tama yung sinabi ni Ma'am Denise Bargis. Sabi niya, eto baka sabihin niyo ako lang ang may sabi nito. Oh, kaya basahin niyo. Mga gago. Ang sabi niya dito, when a case is tossed for lack of jurisdiction, kung ang isang kaso ay binasura dahil walang jurisdiction, it's more than a simple error. Ito ay mahigit pa sa isang simpleng pagkakamali. It is a gross negligence. Ito ay isang napakalaking kapabayaan. They were not just barking. Hindi lamang kayo kumakahol. They were barking up the wrong tree. Kundi kinakahulan nyo yung maling puno. That is the price of taking legal advice from a fake lawyer. Ayan ang napala mo sa pagkuha at pag-endorso ng peking abogado, peking lawyer, peking law firm, at puganteng kriminal na si Susan Yance. Di bale, nagkapera naman kayo for the member views only. According to them. Kaya naman pala, kasi mabigat yan. Pag sinabi ni Aling Susan, ito ho yung pruweba ho, yung for members only, ito po yung natanggap kong pera mula kay Makagago. Todas. Todas na todas ka dyan, Makagago. Magpagawa ka na ng pagkain natin. Anong pag-usapan? Kahit ano. Alam na nila yon kung ano yung gusto ko. Okay. Wala Boss Idol, shout out mo naman. Avid supporter mo. Neng Ganda. Ice Clee Heart. Dahil sa kanila, andito ako sa live mo ngayon. Long live. Sabi ni, nag-sorry kasi. Nag-sorry kasi nahuli. Sabi, igay talaga ng lata pag walang laban. Ulit-ulit to. Paulit-ulit talaga ang sinasabi ko. Dahil ito yung katotohanan. Sabi ko nga, matyaga ako. Slow and steady. Slow and steady. Akalain mo may nagbabanta pang may nagbabanta pa sa akin, babae pakawala. Mayaman daw sila. May pera daw sila. Di wow. May pera ka pala, bakit di mo maka-afford ng law firm na katulad ng abogado ko? Ba't di mo ma-afford? Kung talagang may pera ka, i-afford mo nga yung tipong katulad nila, yung mga dekalibreng abogado na katulad ng firm ko, Zamora and Poblador. Yan. I-avail mo nga. Mag-avail ka ng ganyang firm. O kaya naman yung tipong mga dekalibre katulad ni Lorna Capunan. Yan. Ronaldo Zamora. Yan. Napoleon Poblador. Akala ko ba may pera ka? Bakit di mo kayang mag-afford ng ganong klaseng firm? Bakit ang abogado mo peke? Si Susan Yance. Inendorso mo pa para magkapera. Di ba? Yung sinasabi nila, kupel. Di ba? As in, kupel na kupel. Nagsasalita kayo ng walang substance. Mayaman daw sila, may pera pa at matyaga din sila. Mayaman na, matyaga pa. Kasi naman ang yaman mo. Hindi ka nga maka-afford ng magagaling na firm. Bakit ako sinasabi mo patay gutom? Pero ang mga lawyer na humahawak sa akin, firm. Alam mo ba kung anong firm? Basahin mo dyan sa decision kung anong firm. Di ba? Zamora and Poblador. Bakit ikaw, ang abogado mo, kumuha ka ng legal advice sa peking abogado, peking law firm, na Desabi Filipino lawyer at si Susan Yance. Ayan na napala nyo ngayon. Parinig mo to sa kanya, ng sampal sa mukha niya. Yeah?
Si Peking Abogado ay wala sa Iloilo. Wala rin siya doon sa 3 bahay niya, wala sa Bel Air, sa may industrial park sa Binyan, at wala rin siya doon sa ano, wala rin siya doon sa Tagaytay. Wala rin siya sa Iloilo, nandito po siya sa NCR. Opo. Bumuluntak ng tinel cutter yan. Shout out kay Kidlat 18. Sabi ni Chill Zone. Cerepalam, number 1. Shout out po nga, sabi nga nila, ang pawis ko'y tumatagaktak sa bilis. May pumapalakpak. Abutin natin ang langit, ibuka ang pakpak. Langhapin ang halimuyak ng mga bulaklak. Wow. Maganda tong ano na to. Maganda to, Makata to ah. Chill Zone. Wow. So, sasagutin ko yan. Dahon ko, pagluoy, itapon sa sukal. Bulaklak ko paglanta sa layak mo iwan. Sanga ko pagtuyo ay igatong na lamang. Ngunit ang ugat ko, kung mananatili man, hintayin mo't susupling ang bagong halaman. Nice. Sabi ni 00 Gambler, sige, interview niya si Corina para malaman kung gaano kadami binigay na tsinelas ni boss nung tumakbo si Mark. Hindi naman. Ano yun? Yung ano na yon, pumunta si Corina sa bahay para doon sa kanyang mga project, yung kanyang advocacy sa mga pet, yan, yung mga nililigtas niya ng mga stray dog, marami siyang project. Tapos yung mga tsinelas na para sa mga batang kapuspalad. Maraming project 'yon. So, pagpunta niya, isang salita lang niya, Francis, can you donate? Sabi ko, of course, ito, 1 million. Sige na, MJ, tawagan mo na, interviewin mo na, tanga. O ano, atras kayo ngayon. Bobo. Bobo talaga, no? Eh, ba't ko nasabi? Hindi na sila tuloy-tutuloy. Di ba? Well, very, very professional silang kausap. At hindi ano, hindi parehas doon na napapalita na si Corina ay suplada. Hindi. Mabait yan. Tapos one time na nagkita pa kami sa sa Japan, sa eroplano, pauwi kami parehas. Sabay kami. Simple lang yan. Ano nga yan eh. Nag-economy class lang yan. So, simple. Hindi siya maarte. Meron akong artistang nakakasabay sa business class. Sa Philippine Airline nun. Kasi ano ako dyan eh. Premier Elite ako dati. Sa Philippine Airline. Premier Elite ako dati dyan. Lalo na nung araw-araw, halos everyday ako nasa biyahe. Ang lit naman ng helicopter na to. May helicopter ako, hindi ko alam kung nasaan eh. Hindi ko alam kung nasaan yung helicopter ko. Ang laki-laki ng helicopter ko, ang ganda-ganda eh. Baka nando sa sasakyan. Ay, sabihan mo nga yung ano ko, yung driver ko, patingin nun. Asan ba yung driver ko?
Ganun. So, boss, suportahan ka daw ni Floyd Mayweather laban kay Manny Pacquiao. Sira ulo. Magkaroon na lang uli sila ng ng rematch. Sandali lang ho, at ako'y may pinuputol lang na kuko. Ay, kita man jay kwa, nel cutter ko jay kwa. Nel cutter ko jay pagikanta tay barya. Baka aday jay. Ito si Makagago. Wala na tong sandali lang ah. Sige na, interviewin mo na, Makagago. Pag na-interview mo, bibigyan kita premyo. Yes. Bibigyan pa kita ng premyo pag na-interview mo. Alam mo, Makagago, wala ka nang magagawa. Sumuko ka na. MGFG Group, sumuko na kayo. Napapalibutan ko na kayo. Di ba? O, ganyan kalakas sa isang FLM. Sumuko na kayo, napapalibutan ko na kayo. O, marami ka namang nalalaman. O, lumayas ka rito. Boss Idol, tanong lang. Kung luluhod ba sa'yo si MG at magmamakaawa, iuurong mo ba kaso niya sa kanya? Watching from Kapas Tarlac. Hindi. Kahit lumuha ng bareta yan, unless ipahuli niya si Susan Yance, papusasan niya ngayon at mapakulong. Yun. Iuurong ko lahat ng kaso niya. Or else, pag nauna naman si Aling Susan, naula naman si Susan Yance, si Aling Susan, na makipag-usap sa mga abogado ko, deal off kami. And the battle, let's see how long it will last. Pero katulad yan ang sinasabi ko, ito kasing FG Group, galamay yan ni Makagago. Yan, si Yulen Budol-Budol, budol-budol na original yan, si Yulen. Okay, so meron na mga recording na magpapatunay na siya nga si FG. Okay? At yung kanyang mga troll dito na operator. Okay? So, yun yan. Si Yulen Budol-Budol yan. Tapos, meron pa. Wala yon. Okay. Ngayon, ito ang pinakamatindi dyan. Isa sa dalawa ang mahuli o makulong kung si Sabi o kaya si Susan, magdo-domino effect na yan. Okay. Tapos lahat yan. Sigurado ako mawawaran siya si Mighty Manong. Mawawaran siya. Sure ako dyan. Si Mighty Manong. Mawawaran siya si Yulen Budol-Budol. Oo. Pagka nakulong yan, ako naman ang payayakap ko sa mga preso yan. Sasabihin ko sa kanila, mahalin nyo yan mga kosa. Bilang dati yung gobernador, mahalin nyo yan. Love nyo talaga. Tanungin nyo kung anong gusto, powder o lotion. Pwede na mantika dyan. Luluwag din ang palasinsingan niya sa mantika. O kininam. Ayun. Ngayon, Aling Susan, kung ikaw yung nagtatatawag, talk to them. Then my deal with MG is off. Talk to them. They will provide you pro bono. I'll be the one who pay for it. Without Kid Pruco. Yun. Kagago, hindi ka ba nakakahalata? Hindi mo ko kinakaya. Sumbungan mo na lahat. Wala kang makaya. Wala kang magawa. Sabi, butas wet packs ni Yulen. Pwede naman tika.
Pag walang mantika, pwede na gear oil. Kung wala, grasa, pwede na yan. Mamahalin ka ron, Yulin. Oo. Pag uwi mo dito, nawaran ka, dadaputin ka na sa airport. Pag may warrant ka. Pag lumabas na yung warrant mo, Yulin, ako na magpupursige, dadaling ko agad ng immigration. Mhm. May kopya ako ng pangalan mo, ng ID mo, tanga. May kopya pa ako ng lisensya mo. Oo. Yung LTAP mo. Oo, may kopya ako doon. Yulen. What do you think? Yulen Budol. May kopya ako ng LTAP mo. Gusto mo pakita ko sa'yo? Oo, di ba? Tandaan mo, Yulen, tapos na weather mo. Oo, tapos na. Yung nagpanggap ka sa NBI, take credit, tapos na. Mm. So, syempre, FLM, Boss FLM, ba't sinabi mo nasa Pasig si Sabi? Ba't di mo pahuli? Wala siya sa Pasig. Pasig River ang sinasabi ko. Nasa NCR siya. Okay? Nasa NCR siya. Ang layo ko eh. Siyempre, tatawag ako sa pulis. Andyan ho siya, andyan ho siya. Pero kasi yung mga complainant kasi wala yung nagpupursige. So ako kailangan magpursige. Pero sa pagpupursige ko, napa-issuehan na natin, napakuhanan na natin ng alias warrant of arrest. Di ba? Wala naman siyang personal na kaso sa akin eh. Oo, gusto ko siya mapahuli dahil puganting kriminal siya. At siyempre para na rin dahil binanatan niya ako noon eh. October, November, December, tulong-tulong sila eh. Isang grupo sila eh. Yan eh sa pamumuno ni Makagago. Gago nga eh, uhuging vlogger nga eh. Di mo ba nakita si Makagago pag nagla-live, stress na. Yung ngiti niya hindi niya malaman. Sasabihin nila, mayaman kami at matyaga din. May pera kami. May pera ka pala, bakit hindi ka makakuha ng law firm na hahawak ng kaso nyo? Bakit peking abogado yung abogado mo? Bakit si Susan Yance? Bakit doon ka nag-take ng advice kay Susan Yance? Akala ko ba may pera ka? Eh hindi nyo nga ma-afford yung isang firm na dekalibre. Oh. I-afford nyo nga yung katulad ng firm ko. Di ba? Dekalibre. Hmm. Oh, di ba? Kala ka ba mayaman ka? O hindi ka talaga nag-iisip? O talagang wala ka nito? Eh di hanggang putak ka lang pala. Palengkero't palengkera. Di ba? So, yan eh, segue lang yan. Dito tayo. Focus. Ano yung focus? Ano ba ang involvement ni uhuging vlogger na Wick Bangali na si Makagago at kay Susan Yansen? Lagi mong tatandaan, Makagago. Ito lang kita, oh. Yang ka lang. Mananatili ka lang dyan. You will still be under my feet. Mananatili ka lang doon. Ang kaya mo na lang gawin, magbayad para harasin ang pamilya ko. Kaso yung mga inuutusan mo sumasabit. Sa'yo tinuturo. Di ba? Ayun yun. Di ba? Yung mga inuutusan mo, sumasabit. Sa'yo itinuturo. Ano mangyayari sa'yo? Kodas. Di ba? Sir Repelem, pa-shoutout po kay Christoph. Mr. Wellick. Sabi ni Mr. Wellick, ang sakit ng banat mo ngayon, boss. Apo, atake moves na ang dekalibre. Of course. Masakit talaga. Masakit kasi pag sinampal ka ng katotohanan, natanga ka. Di ba? Oh, pinagkakalat mo. Matyaga kayo at mayaman at mapera. Eh bakit hindi ka maka-afford ng dekalibreng abogado? Eh bakit humingi ka ng advice sa peking abogado, peking law firm na inendorso mo? O di ngayon, ano naging resulta? Kaliwat ka ng sampal sa pagmumukha mo. Di ba?
Pinagmamalaki mo pa dati, tinatakot mo pa ako. Kayang-kaya ng pamilya namin, ng mga piskal sa Parañaque. Sinasabi mo yan. Dahil politiko ang pamilya namin. Ginaganon mo ako. Ano nangyari sa'yo? Anyari? Bakit wala ng prima facie evidence, wala pang jurisdiction? Dalawa. The James Berano. Ay, bobo ka ba? Imbento ba? Magaling daw imbento. Imbento ba? Ayan sinabi ni Ma'am Denise Bergis yan anong imbento? Sabi niya, basahin natin. When a case tossed for lack of jurisdiction, it is more than a simple error. It is gross negligence. They were not just barking, they were barking up the wrong tree. That is the price of taking legal advice from a fake lawyer. Di ba? Anong sinasabi mo na imbento? Paano sinasabi mo na imbento? Ayan basahin mo. Isaksak mo sa mukha mo. Ano nakalagay? Wherefore, premises considered, finding no prima facie evidence with reasonable certainty of conviction and for lack of jurisdiction, dismiss. Tingnan mo, kaliwat kanan, sampal sa mukha mo yan. Pinagmamalaki mo na mayaman ka, marami kang pera, makapangyarihan ng pamilya mo dahil politiko. Bakit di ka makakuha ng firm? Nakita mo ba kung ano yung firm na humawak ng kaso ko? The best firm. As far as I know. Bakit? Utang ko sa kanila at utang ko sa Diyos yung kalayaan ko Alam mo ba kung ano yung pinagdaanan ko nung nakulong ako? Ang lulupit ng mga kaso ko. Mabigat. Pinatungan ako ng napakaraming kaso. Di ba? Na ang bibigat. Matitindi pa mga witness. Eto, pinalaya nila ako. They are the best. That is a manifestation from me. Ang daming abogado noon na humawak ng kaso ko. Iniwan ako, binitawan, hindi nila kaya. Yes, ang dami, sobrang dami. I don't want to name a few. At marirecall nyo na lang yan kung sino-sino mga abogado humawak yan. But when this firm arrived, this is me. I have my freedom. Di ba? Bakit di mo kaya magbayad ng ganong firm? Bakit? Bakit ang abogado mo, fake lawyer, si Susan Yance, inendorso nyo pa? Nambudol pa kayo. Di ba? Asa ng for awareness? Nag-iisip ka ba? Kala ko ba marami kang pera, mayaman ka? Di ba? Bakit peke yung abogadong in-introduce mo? Sinabi mo, the best lawyer that you have. Bakit di ka mo kumuha ng firm? Ba't di mo kunin yung katulad ni Ronaldo Zamora? Lorna Capunan, Napoleon Poblador, Rene Sagisan. Di ba? Iyan ang mga matitinding mga abogado. Ba't wala ka nun? Bakit ako dalawa, Zamora and Poblador? Hawak yung kaso ko. Sila yung nagpalaya sa akin. Ano ibig sabihin nun? Tolonggi sa puta. Ay, nako. Sabi ni Earth Story. Picture natin. Nagpalipad siya. Dalawa magkasunod. Sabi ni Earth Story. Pelem, pa-shout out at video greet naman idol. Talaga kita. Carlo Luis Ramos from Nabotas. Lagi kami nakaantabay sa'yo. Okay. Record mo na. Bibilang ako ng 3 ha. Record mo na to. Earth Story. 1, 2. Okay. Pagbati mula kay Francis Leo Marcos. Galing kay Earth Story. Shout out kay Carlo Luis Ramos ng Navotas City. Mabuhay ka, Carlos Luis Ramos ng Navotas City. Huwag mong kakalimutan, may Francis Leo Marcos na nagmamahal sa'yo. At huwag mong kalilimutan ng pampabata yan. God bless you.
Yun ang shout out. Hindi katulad nung sinabi ni Makagago, go and contact them. Tokmol. Ah, yeah. Masakit yung pag sinasampal ka ng katotohanan. Oh. Akala ko ba imbento? Ano, imbento ba yun? Oh, yan ang sinasabi ko. Boss, anong magandang powder gamitin sa wet packs? Niyulin. Love you, attorney. Eh, ano, ang meron kasi sa kulungan, coconut oil, yung mantikang nasa lata, or used oil. Oo. Pero mayayaman lang kasi nagkakakuha ng mantika na maayos. Pero meron sa taas yung grease oil. Hi. Meron sa taas grease oil at meron din doon na ano, na grasa. Pwede na 'yun. Oo, pwede na 'yun. Sabi ni Mr. Wellick, "Ang sakit ng banat mo ngayon, boss." Apo, atake moves na Andy Calibre, siyempre. At may mga matindi nga dito, grasa na lang. Oo, pwede, grasa na lang makadede. Ang matindi kasi dito ay meron na naman silang ganong i-interviewin daw, Chikorida. Sige na, makagago. Itodo mo na. Hihintayin ko. May premyo ka pa. Go! Unggoy! Ah, yeah. Sabi ni Hyde Bronx, boss, pa-shoutout naman kami dito, Greenland. Kami po nila Deep Sea. Ayan. So, ako po may pupuntahan lang. Ulitin ko, Aling Susan, kung talagang ikaw yung tumawag, talk to them. At makagago, alam mo sa sarili mo, kahit magdikti ka, di mo ako kaya. Pahuli mo si Aling Susan, i-atras ko lahat ng kinaso ko sa'yo. Ganun lang kasimple. Babalikan kita mamaya, hindi pa tayo tapos. The James Berano, FLM, pakimura naman to. Tio Juice, Jason Mark. Oh, yun. Oh. Mga hindorotot kayo, kinayo. Okay, God bless you. See you later, alligator. In a while, crocodile.